Okay, so for our another example, sa pointer naman, so dito meron tayong array na pangalan ay mark. And then ang value natin ay 85, 90, 78, 92, 88. So remember, ang may hawak sa value na ito ay si marks. Okay? So ang ginawa natin, gumamit tayo ng pointer. So ibig sabihin, we're taking yung value sa variable na marks. Okay, so si marks, siya yung may hawak nito. So ngayon, since naka-equal ka, you are assigning value sa PTR. So etong 85, 90, 78, 92, 88 will be passed on sa PTR natin. Ngayon, para ma-print mo yan, gagamit ka ng for loop. So int is equal, I equal to 0, I is less than 5. Kasi 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung value natin. And then I++. Then isi-see out natin yung mark, which is I plus 1. Kasi nga, I natin is 0. So magpa-plus 1 ka. So ibig sabihin, mark 1 ang lilitaw kagaya nito. So mark 1. So hindi tayo mag-start counting with 0. Then, mapapansin nyo, ang tinawag natin dito ay si PTR, hindi si marks. Bakit? Same lang naman eh. Si PTR, kinuha niya yung value kay marks using yung equal natin dito and through yung pointer natin. So kung ano man yung mga value na ito is si PTR, hinahawakan niya din. So ngayon, si PTR ipa-plus natin kay I. Sino ba si I? Yung for loop mo. So ibig sabihin, si PTR, irarun niya lahat ng mga numbers na ito using yung for loop natin. Kaya mapapansin nyo dito sa output natin, na-declare lahat ng value na 85, 90, 78, 92, and 88. So, yan yung example din ng pointer natin. Okay, so mapapansin nyo, wala akong direct, hindi ko tinawag yung marks natin. Pero I can direct with the value using yung pointer natin or yung PTR natin na naka-pointer.